kailanman hindi magbabago. Ikaw, Jonjon, halika. Sumama ka na sa akin. Ano? Mama! Teka! May uncle ako na walang anak. Aampunin niya mga anak ko. Hindi ko pinapaampun ang mga anak ko! Ba't may magagawa ka pa? Ha? Tinan mo kay sarili mo. Di ba ikaw na nagsabi na baka may mangyaring masama sa mga anak mo kapag nandito sila? Ayan, iwan na isa dyan, no? Malaki ka na. Samaan mo yung mama mo. Halika na! Ano ba? Akin siya! Halika na! Alfred! Alfred, ibalik mo siya! Sa tuwing naririnig natin ang salitang ina, anong mga imahe ba ang ating nakikita? Isang babae na nagbibigay buhay? Isang nilalang na nagsasakripisyo para sa kanyang mga anak? Isang taong walang kapantay kung magmahal? Pero paano kung ang itinuturing na ilaw ng tahanan ay nilumpo ng mapapait na karanasan at matitinding pagsubok? Sabay-sabay po nating tunghayan ang aming napaka-espesyal na Mother's Day presentation tungkol sa isang ina at ang kanyang anak na sa kanyang murang gulang pinilit buhatin ang mga pasakit na dinanas ng kanyang nanay. Dito lamang po yan sa aming episode na pinamagatang Pasan Ko Ang Aking Ina, The Hanilyn and Melanie Ledesma Story. Ayan na, malapit na! Kasi naman, 15 anyos ka pa lang, nagpabuntis ka na. O ngayon, di hirap na hirap kang mga anak, ano? Mabuti yan, malaman mong hirap mga anak, mahirap magpamilya. Di bali nga sana kung yung asawa mong yan, merong hanap buhay na maganda. Kakapiranggutan kita. O sige, iri pa! Sige, sigaw pa, dali! Ayan, dali pa, ayan! Ayan na! Bakit mo sinisigawan ang anak ko, ha? Ay, nako! Bakit? Mangyayari ba yan kung hindi tumihaya ang pamangkin mo, ha? Sige! Ayan! Isang malakas na malakas, ha? O, isa, dalawa, tatlo, iri! Ayan na! Babae ang anak mo. Eto, naku, ang ganda-gandang bata, oh. Oh, ayan. Oh. Anak, sandali lang, ha? Maglalaba lang si Mama, ha? Huwag iiyak. Oh, tulog lang. Oh, Mario! Nasaan na yung inutang mo sa tindahan? Wala tayong ayaw na tayong pautangin eh. Haba ng listahan natin doon. Paano ako magpapasuso kung walang laman yung tiyan ko? Wala nga eh. Anong gagawin ko? Paano na yung anak natin? Ano nga gagawin ko? Wala nga. Saan mo ko paghahagilapin? Ayaw akong doon. Ayaw ako pautangin eh. Hoy, Hanilyn. Teka lang, ha? Bakit ba lahat inaasa mo sa anak ko, ha? Nakapanganak ka lang? Buhay prinsesa ka, ganon? Hindi naman ho sa ganun. Babalik rin naman po ako. Abay, bilisan mo! Ayaw mo palang magutom, di ba? Magtrabaho ka agad! Hindi yung yak-yak ka ng yak-yak dyan, pinepeste mo tong anak ko! Pinagsasabi mo dyan? Wala kang ginawa kundi magsasalita dyan.
kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para makakain ka, ha? Hanilin, ilang taong ka no ipinagbuntis mo si Melay? 15 po. 15 years old. Opo. Paano mo binuhay? 15 years old ka lang. Opo. Namasukan po ako ng waitress po. Ah, kayo nakatira sa sa mga biyanan mo, di ba? Opo. Kamusta naman ang relasyon mo sa biyanan mo? Hindi po maganda. Bakit? Kasi po may naririnig po akong salita na hindi magaganda. Tulad ng... Pokpok po daw akong malandi. Oo, Kasi po nalalaman po nila na nagtatrabaho ko sa ganun. oo. Tapos, Doon ko na po nahihirapan na po ako mag-alaga. Nahihirapan na po ako pakainin siya. Kasi po, hindi ko naman po kaya talagang bumuhay ng anak na ako lang mag-isa. Gutom na po ako. May nakita kang pagkain? Ha? Nakikita mo ba may pansit ba dyan? May lechon ba dyan? Ano ba meron dyan? Di ba wala? Nay! Tubig! Tubig yan ang meron! Ano po ba nangyayari? Ano na nangyayari? Bakit ngayon ka lang? Gutom na yung anak mo! Anak, hindi ka pa kumakain. Mama, gutom na po ako. Alam mo, tumigil ka na ha? Tumigil ka, naririnig din ako sa'yo! Tama na, Unay. Ito na. Pakainin mo yan! Sabi pa hindi kumakain yan. Pati nga kami ni Nani, hindi pa rin kumakain eh. Mario, ano, sa akin ka na lang ba talaga aasa? Kung hindi pa ako hihingi ng mga natitirang pagkain sa bar, hindi ka magagawa ng paraan. Hindi, ikaw na! Ikaw na magaling! Hindi naman yun ang sinasabi ko. Hoy, hoy, hoy! Ha? Anong pinagmamayabang mo, ha? Baka nakakalimutan mo. Dito pa rin kayo sa poder ko nakatira. Anong pinagmamalak mo? Ha? Yang inaambag mo sa pag-ho-hostess mo? Hindi ako hostess. Asos! Waitress ako. Nagmamalinis ka pa? Ha? Eh malamang nga humahanap ka na ng lalaki na bubuhay sa inyong dalawa ni Melay. Tapos ano? Kapalitan mo anak ko, ha? Ang kapal ng mukha mo, ha? Hindi ko kailangan ng tulong ng iba para buhayin si Melay. Kaya kong itaguyod ang sarili ko ang anak ko. Talaga? Hoy! Ano pinagmamay? Ama, ako na. Sa akin yan. Annelyn, anong ginagawa mo? Annelyn, anong ginagawa mo? Tama na yan, ibalik mo yan dyan sa loob. Ano ba? Tama na, halika na. Sandali, Annelyn, sandali! Ano ang karanasan ko? Na hindi mo yung pamilya ko. Kaya kaya kong tiisin ang lahat para mabigay ko kay Mela yun. Pero pagod na ako. Suko na ako. Bubuhayin ko yung anak natin na mag-isa! Halika na, anak. Annelyn! Halika. Annelyn! Annelyn! Mario! Mario! Hayaan mo na yan! Ano ka ba? Makakita ka pa ng ibang babae, maganda. Yung kaya kang buhayin ng totoo. Tapos hindi ka susumbatan ng ganyan. Mabuti naman, natauhan ka na rin sa wakas. Chang, okay lang po ba na dito po muna kami? Ano pa nga ba? Matitiis ko ba naman kayo? Konsensya ko pa kung may mangyari sa inyong masama. Salamat po sa pagpapatuloy sa amin. Ano kayo? Sinuswerte? Hoy, hindi ito libre ha? Tutulungan ninyo ako sa pagtitinda ng balde at batya, pati tabo. Ha? At yung bahay, maglilinis kayo. Lalong-lalo na yung banyo, lilinisan ninyo, ha? Ano? Okay lang po. Wala sige. pong problema. Maiwan ko muna kayo. Ma, dito muna po tayo. Eh, paano naman po si Papa? Sa ngayon, tayo lang munang magkasama. Huwag kang mag-alala. Hindi kita papabayaan, ha? Halika na.
Batya! Timba! Ma, pagod na po ako. Pahinga na po tayo. Ganito na lang. Pasan ka na lang sa akin, anak. Sige na Taga 1, 2, 3. Ang bigat mo, anak. O, kapit ka mabuti, ha? Ayan, okay ka lang? Opo. Ha? Kaya po, Nay. Benta-benta na ulit. Bili na po kayo! Batya! Okay ka lang? Ay, okay lang po, Ma. Kain ka lang dyan, ha? Opo. Ano gusto mo, mamaya? Nakuha ko ng malaking tip. Bibili tayo. Hanilin, 2 beer daw dun sa table mo. Ay, teka lang, anak, ha? Babalik ako. Opo, Ma. Hanilin, nakatulog na tong anak mo, oh. Iwanan mo na yan. Ako na bahala dyan. Ang dami pang liligpitin, eh. Ako na. Sige na, iuwi mo na to. Kawawa naman, oh. Pagod na pagod na. Sige na, unahin mo na to. Sigurado ka ba? Oo. Madali na lang yan. Pasensya na. Okay lang. Anak, halika na. Tulog lang, tulog lang. Kayong dalawa. Uy, Hanilin. Paglakarin mo na lang kaya yung anak mo. Laki-laki naman na yan, eh. Hayaan mo na. Natutulog, eh. Eh, ikaw naman yung magkakandakuba niyan. Alam mo kung nahihirapan sa inyong dalawa, eh. Ano ka ba, Tessa? Ayos lang ako. Basta para sa anak ko. Alam mo, ganito pala talaga maging isang nanay, no? Kahit anong hirap, kahit anong sakit, titiisin mo. Basta huwag lang mahirapan yung anak mo. O ikaw, may intindihan mo rin yung pag nagkaroon ka ng anak. Okay na, sige na. Ikaw na ulirang ina, okay? Tara na pala. Malilate na tayo. Pag hindi mo na kaya, baba mo na, ha? Nay, di ba tayo pwedeng mag-tricycle? Naku anak, sayang kasi yung pamasahe natin eh. Malapit na tayo. Ang sakit na po kasi ng mga binti ko, kakalakad. Ganun ba, anak? Ay, may paraan si Mama dyan. Ay, ka, upo ka muna. Akong bahala sa'yo. Bumibigat ka, anak, ha? Upo, upo, upo. Saan ba? Oh. Kamusta? Oo, Ma. Ang galing niyo po magmasahe. Ay, kabila naman. Okay na to? Opo. Hindi na masakit? Di na. Akin na isa. Yan. Gusto mo, Ma, ikaw naman ang masahihin ko? Naku, anak, hindi na. Hanggang kaya ni Mama, mamasahihin kita kapag napapagod ka. Paano kung kayo po ang napagod? Hindi ako mapapagod para sa'yo, anak. Lahat gagawin ko, ay aalagaan kita sa makakaya ko. Thank you, Mama. Ano, okay na ba? Opo. Tingnan mo nga. Kaya na? Opo. Ang ganda-ganda!
Halika na. Okay ka na, ah. Patry mo nga. Okay na? Opo. Ganun ka nga. Ganun. Oh, lakas ka na ulit eh. Bes, ayoko na sana siyang dalhin dito eh. Kung ano kasi may kita niya. Kaya lang, umuwi ang tiyahin ko sa probinsya. Hindi ko naman siya maiwan mag-isa sa bahay. Naku, okay lang naman siya dito, no? Ikaw nga yung naalala ko eh. Puro ka na lang kayod. Wala ka na bang balak ma-in love? Anong in love? Eh, wala na magkakagusto sa akin. Oh, Day! Ano sinasabi mo? Eh, ano pala yun? Kanina ka pa tinititigan eh. Malulusaw ka na nga. Kinikilig ako sa'yo. Sandali lang mga tol. Tol. Babush! Hi. Kapatid mo? Mama ko po siya. Talaga? Anong pangalan ng mama mo? Hanilin po. Melay, Hanilin. Melay, nasaan ang papa mo? Wala na po siya. Pero sabi ni Mama, kamukha ko daw po si Papa. Melay, di ba sabi ko sa'yo, huwag kang kakausap ng mga hindi mo kilala. Ako nga pala si Alfred. Hindi naman ako masamang tao. Alam mo, bilib ako sa'yo kasi naalagaan mo yung anak mo. Pero sa tingin ko, kailangan mo nang may mag-aalaga sa'yo. At katulong mo sa pag-aalaga ng anak mo. Melay, pag may gusto ka, umorder ka lang, ako bahala sa'yo. Si Tito Alfred ang bahala sa'yo, ha? Sige. Ikaw ba naman? Ba't sagot ka ng sagot? Ang haba naman ng hair. Grabe. Hanggang EDSA. Ay, tigilan mo nga ako. Akong tsaba mo yan mo. Kinikilig ka rin naman. Hindi ah. Ako ba? Tigilan mo sa'yo. Wala na akong panahon sa mga ganyan. Ako ka naman sa waitress to, may anak na yun. Ano bang pakialam mo? Tol. Sabi na kami ng totoo. Nagsabi ka ng totoo. Gago pala kayo! Hawakan mo si Melay! Mama! Tama na! Huwag na kayo gumawa ng gulo dito! Kung gusto niyo mag-away din kayo sa labas! Sorry. Dalawa kasi na to eh. Pinapastos ka nila eh. Umalis na kayo! Pasensya ka na. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Gusto mo daling kita sa ospital? Ha? Ilang buwan ding sinuyo ni Alfred si Hanilin hanggang sa tuluyan ang nahulog ang loob nito sa lalaki. Aba, teka muna. Wala naman sa usapan natin na magpapapanik ka ng lalaki dito. Abay, malay ko ba kung sino yan? Eh, paano? Baka pati ako pag interesan pa niyan. Siyang saglit lang naman ho to. At saka naghahanap na rin po kami ng malilipatan. Ano? Ganon-ganon na lang? Basta na lang kayo lalayas kapag gusto ninyo? Chang, Anong tiyang? magbabayad naman ho kami ng upa habang nandito kami. Pwede na ho siguro to? Ang sinasabi ko lang, pwede naman kayo tumira dito. Kaya lang, ayoko lang magulo, ha? Naku! Noong simula'y maalaga naman si Alfred kay Melay. Pero
Excited ka nang makita kapatid mo, no? Opo, siguro kamukha ko siya. Ano sabi mo? Halika dito. Halika dito! Wala namang sinasabing masama yung Halika dito! Ano ba? Paano mo maging kamukha ang baby ko? Kamukha mo ang tatay mo! Tama na, Alfred! Siguro nag-iilusyon ka, no? Na magkakabalikan pa ang mama mo at yung Mario na yun. Sino ba bumubuhay sa'yo? Di ba ako? Ano Sino bumubuhay sa'yo? Nasasaktan yung bata! Ha? Wala naman siyang ginagawang masama. Wala naman siyang sinasabing masama. Yan ang hirap sa'yo eh! Masyado mo kinakampihan yung anak mo! Kaya tumitigas yung ulo eh! Hindi pwede sa akin ang pagkasutin lang anak mo. Pagsabihan mo yan, kung ayaw masaktan! Ilan bang naging anak ninyo ni Alfred? Ano po, 3. 3. Opo. Nung umpisa, Okay naman po. okay kayo, masaya kayo nung Opo. umpisa. Kailan mo nakita yung totoong pagkatao niya? Nung sama-sama na po kami sa bahay. Anong pinakamatinding pananakit ang ginawa niya sa'yo nitong si Alfred? Pagka po minsan po nalalasing siya, Mm-mm. sinasampal po ko, sinasabunutan. O, mga anak, kain na kayo. Huwag niyo na akong titirhan, ha? Ubusin niyo yan. O, sige na. Paghimayan ko na nga kayo. Ah, Alfred. Saan ka pupunta? Baka naman pwede ka mag-iwan ng panggastos. Kaya nga ako aalis. Dahil maghahanap buhay ako, di ba? Eh, kailan ka ba babalik? May mga kailangan kasi tayong bayaran dito sa bahay, eh. Buwisit naman talaga, oh! Alam mo kung bakit ako minamahal sa trabaho ko? Kasi sa pagbubunga nga mo! Eh, kasi Alfred... Hindi ka ba talaga nagtigil, ha? Huwag kayo nalapit, ha? Huwag kayo makikisali! Sa susunod, matuto ka manahimik! Salamat na umuwi pa ako dito, eh. Kahit puro problema, ang dala sa akin ang bahay na to! Tama na po yan! Isa ka pa, eh. Ano? Papalag ka na ba sa akin, ha? Kaya mo ba ipagtanggol ang nanay mo? Ano? Mayabang ka, eh! Mayabang ka, eh, ha? Tama na sa inyo para matuto kayo. Dahil lagi niyang pinoprotektahan ng kanyang mga anak para hindi sila masaktan. Si Hanelina ang laging napagtutuntunan ng galit ni Alfred. Habang tumatagal, lalong dumalas at lalong lumala ang mga pananakit at pambubugbog ni Alfred kay Haneline. Sorry. Ma? Ipacheck na po kaya natin ito sa klinik. Mamaga po, oh. Huwag na, anak. Mawawala din yan ang kusa. Sorry. Lagi na lang po kayo sinasaktan ni Tito Alfred. Ma, mas na lang po tayo dito. Baka po kayo sa susunod kung ano pa po gawin niya sa inyo. Pero anak, paano tayo? Paano yung mga kapatid mo? Hindi ko sila kayang buhayin, Menay. Lalo na ngayon na buntis
buntis ako. Buntis mo kayo? Eh, di dapat hindi na ako kayo sinasaktan ni Tito Alfred. Alam niyo po ba niya? Nay, alis na lang po kasi tayo dito. Kawawa na po kayo. Anak, huwag kang mag-alala. Sa susunod na saktan niya ako ulit, lalaban na ako. At iiwan na natin siya. Promise. O sige ba, arayin ko muna to. Magkano tanong mo siya, eh. Pagkatapos maipanganak ni Hanilyn ang bunso niyang anak kay Alfred, lalo pang lumala ang kondisyon ng paa ni Hanilyn hanggang sa hindi na siya makatayo at tuluyan na siyang nalumpo. Ma, anong nangyari? Parang lumalala na yung sakit ng tuhod ko. Ma, magpahinga na lang po muna kaya kayo. Ako na po bahala sa mga kapatid ko. Halika nga dito. Maraming salamat, anak, ha? Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka dito. Eh, ma'am, mag-absent na lang kayo ako bukas. Kasi para mabantayan ko din kayo ng mga kapatid ko. Ay, naku, yan ang hindi mo gagawin. Hindi ako papayag, anak. Huwag kang tumulad sa akin. Grade 2 lang ang inabot ko. Kaya tingnan mo tuloy yung buhay natin. Sige pa, hindi na po ako mag-absent. Huwag ka mag-absent, ha? Hindi ako mag-absent. Sige, ma. O, kaya ko na siya. Ano po ito? Tumi na. Sige po, mag-apo muna kayo dyan. Sige na, ako na, anak. Ako na, anak. Kaya ko na. Wait lang. Wait lang, baby. Kuha lang akong gatas. Kaya ba ang dahilan kung bakit yung kanang binti mo ngayon ay hindi mo mailakad? Opo. At ikaw ay naka-wheelchair na lang? Sa pool pa yan nung binugbog ka ni Alfred? Opo. Eh, hindi mo man lang napatignan sa doktor? Napatignan ko na po. O, ano daw naging... Nagkaroon po daw ng crack yung ano ko. Tapos nagkalaman na po yung gitna. Melanie? 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 Ay, sorry po, ma'am. Paulit na lang po ng tanong. Ang tanong ko, kung makakapunta ba si nanay mo dito sa kuhaan ng card? Honor student ka this quarter, Melanie. Kaya sa Biyernes, aawardan kayo ng principal. Talaga po? Oo, matataas yung grado mo. Kaya sigurado, matutuwa yung mga magulang mo sa'yo.
Kaya sana makarating sila dito, ha? O, paano, class? Sagutan nyo to, ha? Tapusin nyo agad dahil kailangan kong... Ang tubig nyo dahil wala tayong ulam. Papa, gutom na po kami. Ano ba gusto niyong gawin ko? Nakubuno na ako sa inyo, ha? Huwag mo kasi silang sigawan. Lalo silang natatakot sa'yo eh. Isa ka pa eh! Bigyan-bigyan niya ako sa inyong lahat! Hoy! Ano ba? Ang ingay-ingay ninyo! Kung di kayo nag-iiyakan, nagsisigawan kayo! Hindi na nga kailangan kabayad ng bahay! Pero wisyo pa kayo! Siyang pasensya na po. Kung makapagsalita ka naman, nag-abot naman ako sa'yo ng isang buwan, di ba? Alin? Yung 500 piso mo? Gusto mo ibalik ko sa'yo, ha? Bakit? Magkano ba dapat ang ibayad ko sa'yo? Sa mukhang luga na bahay na ito, ha? Ganon, ha? Kayo pa ang may ganang magreklamo? Pwes, ngayon din, lumayas kayo sa pamamahay ko! Kung hindi kayo alis, pababarangay ko kayo! Sige, aalis kami! Aalis talaga kami! Umalis na kayo! Oo, aalis kami! Bahala kayo sa buhay nyo! Ikaw wala kang utang na loob, ha? Matapos ko kayong pagmalasakitan, kayo pang walang hiya! Lumayas kayo! Ma, ano nangyari? Dito ano po nangyari? Ma, okay ka lang? Alfred! Humanap ng malilipatang lugar sina Hanilin at Melay. Di kalaunan, iniwan na rin sila ni Alfred at di na nila ito muling nakita. Nay? Nalulungkot ho ba kayo kasi iniwan po kayo ni Tito Alfred? Hindi, anak. Iniisip ko lang kung paano ang pag-aaral mo. Huwag po kayo mag-alala, Nay. Mag-aaral po ako. Gusto ko po makagraduate para magkaroon ako ng magandang trabaho. Iniisip ko din kasi paano ako maghanap buhay para sa inyong mga kapatid. Ma, pwede naman po tayong mangalakal. Mga lakal? Eh, hindi nga ako makapagpaaraw dahil sa binti ko eh. Ika, Ma. Oh, anong ginagawa mo? Papasanin kita, Ma. Anak, ang bigat-bigat ko, hindi mo ko kaya. Eh, Ma, naalala niyo po ba nung bata ako? Palagi niyo po akong kinakarga. Hayaan niyo naman po ako naman po yung pumasan sa inyo. Kaya ko to. Ano ka ba? Ibaba lang ako. Kaya ka, Tima. Halika, Ma. Magpaaral tayo dito. Pero Melay, nung nalaman mo at nakita mo na nalumpo ang mama mo, anong paraan ang ginawa mo para mabuhay kayong mag-ina? Ano po, minsan po pag wala po kami makain, nagbabakal bote po kami. Oo. Tsaka po pagka nakaipon na po kami, ibebenta po namin para po pambiling bigas. Eh, ano lumpo yung mama mo eh? Paano ginagawa mo? Binubuhat mo dito sa balikat mo? Oo po. Ma, ang dami! Ang dami na na! Marami tayong magbebenta dito, Ma. Anak, pahinga muna kaya tayo. Oh? Ay, naku, Ma. Ang
Ano ka ba? Kaya ko to, kaya kita. Ako pa. Tututulog lang baka nahihirapan ka ni. Ma naman, wala ka bang tiwala sa akin? Kaya ko yan. O dun no, gusto mo doon tayo. Sa tingin ko marami pa doon. Bilis! Halika. Anto. Sa junk shop binibenta. Pag marami, magkano sa isang araw na ang kinikita nyo? Magkano? Minsan po, pag marami po yung kalakal namin, naka 200. Pinakamababa po namin 70. Oh, Melay, bayad mo. Ang laki naman po na ito, Mang Tres. Eh, hindi pa nga po natin tinitingnan itong mga nakalakal namin eh. Okay na yan. Maraming salamat po Swerte mo naman, Hanilin, sa anak mo. Hindi lahat ng anak ginagawa yan para sa nanay nila. Oo nga po eh. Hindi man ako naswerte sa mga asawa ko, pero gawin-gawin naman po sa mga anak ko. Lalong-lalo na po to si Melay. Kaya malaki po ang pasasalamat ko sa Diyos na binigyan niya ako ng mga anak na katulad ni Melay. O sige, basta pag may kalakal pa kayo, bumulit lang kayo dito sa akin, ha? Sige po. Maraming salamat. Ingat kayo. Ako na lang. Wala na namang ulam. Mga anak, pasensya na kayo Bumili kasi ako ng gatas ni baby. Di bale, dadamihan ni ate yung pagkalakal bukas. Para bukas ng gabi, meron na tayong pagkain. Papasok ka bukas, di ba? Nay, naisip ko po, huwag na lang muna. Kasi kawawa naman po sila, tsaka hindi ko pa po nalalaban ng uniforme ko eh. Sige na, kumain na kayo. Bukas na. Mama! Ma? Ma! Ano yan, ma? Akin na, ma. Ako na. Anak, hindi man ako nakakalakad. May mga kamay pa rin naman ako. At gagawin ko ang lahat, titiisin ko ang lahat para sa inyo. Sige na. Kaya ko to, anak. Ako na. Ako maglalaban ito at papasok ka bukas. Sige po. Sige na, kumain na kayo. Kumain na kayo, sige na. Anak, yung kikitain natin dito, pangbaon mo Para naman may laman yung tiyan mo pagpasok mo sa eskwela. Inay, dagdag gastos lang ho yun. Gawin na lang po kaya natin para na lang po sa pagkain ng mga kapatid ko tapos sa gamot niyo po. Ang iniisip ko nga, ma, paano po kayo pag nasa school ako? Sino po mag-aalaga sa inyo? Hindi pa naman po kayo kaya buhatin ni na Aljun. Di gagawa ko ng paraan. Kaya ko to. Sa tingin mo, kanino ka ba nagmana ng katatagan? Siyempre sa akin. Ma, umiiyak ka na naman. Ma naman, huwag ka na umiyak. Awa kasi ako sa'yo, anak Ang bata-bata mo pa. Pero pasanin mo ang lahat ng problema ng pamilya natin. Lalo na ako. Pero wala naman akong magawa. Kailangan ko yung tulong mo Ma, hindi naman po ako nahihirapan. Anak, inalagaan ko rin ang mga magulang ko noon. Kaya alam ko kung gaano kabigat. Alam
ko kung gaano kasakit. Anak, sorry ah. Pasensya ka na. Ma, hindi niya naman ako ginustong mapigil. Nangyari lang naman po to dahil po sa pagtatanggol niyo sa akin. Kung hindi nga ako siguro dahil sa inyo, siguro ako yung pili ngayon. Kaya kahit gaano kahirap, papasonin po kita. Kahit saan mo man gusto pumunta, pupuntahan natin. Alam mo kung bakit, Ma? Bakit? Uy! Kasi, mahal na mahal ko kayo! Sobra kitang mahal! Ikaw yung pinaka-the best na mama sa buong mundo. Halika na nga, bumaba ka lang nga dito. Oo nga, ka na umiyak. Ka na naman. Ano na yan? I love you, Mom. I love you too. Ay, ako. Late ka na sa eskwela mo. Halika na. Ay, oo nga po pala. Sige, hatid ko na po kayo. Isa, dalawa, tatlo. Halika lang. Oh, Melanie, sayang, wala ka nung awarding. Bakit ba ang tagal mong uma-absent? Nahuhuli ka na tuloy sa klase. Pasensya na po talaga, Ma'am. Tinutulungan ko po kasi si Mama sa pangangalakal. Pangangalakal ng basura? Opo, Ma'am. Hindi na po kasi makalakad si Mama. Hindi makalakad? Paano kayo nangangalakal? Pinapasan ko po siya, Ma'am. Ang bait mo namang bata. Basta, pag anong kailangan mo, sabihin mo agad sa akin, ha? Lalo na pag dito sa school. Sabihin mo agad sa akin. Opo, Ma'am. Maraming salamat po. Sige. Sige po. O, class, tapusin niyo yung pinapagawa ko, ha? May kukunin lang ako saglit. Babalik ako agad. Opo, Ma'am. Ano yun? Ang baho? Oo nga, ang baho. Si Melay, amoy basura, ang baho. Saan ka magaling? Amoy basura ka? Amoy basura. Tiniis lahat ni Melay ang pang-aapi ng mga kaklase niya at hindi niya ito'y pinagtapat sa kanyang ina. Pero hindi pa pala nagtatapos doon ang mga pagsubok sa kanila. Dahan-dahan, anak. Sigurado ako matutuwa ang mga kapatid mo. Sabinas ang ulam natin eh. Jun! Uy! Ma, ate, mainit si baby. Kanina pa nga po nanginginig eh. Wala na akong ibang malalapitan, Alfred. Wala kaming kapera-pera. Wala rin kaming pambili ng gamot. Kaya baka kung anong mangyari pa sa kanya dito. Sige na, sige na. Ako nang bahala kay baby. Ikaw, John, halika. Sumama ka na sa akin. Ano? Mama! Teka! Mama! Hindi po. Halika, dito ka, dito ka. Dito ka na. May uncle ako na walang anak. Aampunin niya mga anak ko. Hindi ko pinapaampun ang mga anak ko. Bitawan mo nga yung nanay mo. Akin siya! Ba't may magagawa ka ba? Ha? Tinan mo nga yung sarili mo. Di ba ikaw na nagsabi na baka may mangyaring masama sa mga anak mo kapag nandito sila? Ayan, iwan na isa dyan, no? Malaki ka na. Samahan mo yung mama mo. Halika na! Ano ba? Akin siya! Halika na! Nathan! Dito ka lang! Dito ka lang! Galing ko! Huwag na kayong magulo! Halika na! Halika na! Wala!
mag-alala. Hanapin po natin sila. Babawiin po natin sila dyan at saka si Nathaniel. Mabuti nga siguro na mapunta na lang sila sa iba. Huwag mo na ako tawaging mama. Kasi hindi ko naman kayo kayang alagaan eh. Ako dapat ang nag-aalaga sa inyo magkakapatid. Pero, ikaw pa itong naghihirap sa pag-akay sa akin. Nanay, pasensya ka na. Napunta ka sa walang kwentang ina. Hindi po yan totoo. Ma, hindi po kayo walang kwenta. Hindi niyo po ba alam na napakaswerte ko na kayo yung mama ko? Kasi kahit nangyari po yan sa tuhod niyo, prosigido pa rin po kayo. Huwag po kayo mag-alala. Nandito pa rin po kami ni Aljo. Mahal na mahal ka namin. Gagawin ko po lahat para lang mapagamot yung tuhod niyo. Kapag magaling na po kayo, hahanapin po natin sila. Matama na. Hindi na umiyak. Anak, upo muna tayo. Sige po, ma. Nadahan lang po. Ma, okay lang po kayo? Iniisip ko kasi yung mga kapatid mo. Kamusta na kaya sila? Sana hindi sila sinasaktan ng Tito Alfred mo. Ma, kasi gustuin po ng mga kapatid ko kapag di po kayo nag-aalala sa kanila. Sa tingin ko naman po, inaalagaan din naman po sila nung kamag-anak ko dito sa Alfred. Ma, ang importante po ngayon, magpalakas ka. Tapos, gagalingin pa natin yung pag-iipon natin. Mahanap natin yung mga kapatid ko. Smile na, ma. Huwag na malungkot. Tara, ayayin natin si Mama. Tara. Mama doon sa singing contest. Melay, tara sa plaza. May singing contest daw ngayon. Tara, sama ka na saan? Oo nga, masaya doon. Tara na. Hindi ako pwede. Next time na lang. Sige, sige na. Sige. Sige. Bye-bye. Bye-bye. Tara na tayo. Tayo na lang. Anak, bakit hindi ka sumama sa kanila? Pagkahatid mo sa akin, sumunod ka sa plaza. Ay, ma, wag na po. Ayoko din naman po pumunta dun eh. Mas gusto ko po, alagaan na lang po kayo sa bahay. Anak, huwag mong hayaang mawala ang kabataan mo nang dahil sa sakit ko. Ako hindi makalakad. Hindi ikaw. Kaya dapat nag-e-enjoy ka. Ma, sino po nagsabing hindi ako nag-e-enjoy na alagaan kayo? Eh, hindi ka ba naiinggit sa mga kaibigan mo? Lahat sila nagagawa nila yung gusto nila. Kasi wala naman silang alagaing mama. Ma, sila po dapat yung mainggit sa akin. Alam niyo kung bakit? Kasi ako, nabigyan ng pagkakataon na alagaan ng mama ko at mga kapatid ko. At mas masarap po yun kaysa manood ng singing contest. Kaya hayaan na natin sila, ma. E di mag-enjoy sila doon. Nag-i-enjoy naman akong alagaan kayo. Bait-bait mo, anak. Salamat.
You're welcome. O, Ma, gusto mo, uwi na tayo. Okay. Isa, dalawa, tatlo. Aling Glo, bukas na lang po yung bayad, Nangangalakal pa po ako eh. Naku, huwag ka nang mangutang dito. May natira pa akong ulam. Kainin na lang kaysa mapanis. Talaga po. Maraming salamat po. Matutuwa talaga si Mama nito. Alam mo, awang-awa ako sa inyo, lalo na sa'yo, Melay. Ang bata-bata mo pa para pumasa ng responsibilidad ng nanay mo. Ayos lang po sa akin yun. Mahal ko naman po yung mama ko pati yung mga kapatid ko. Ba't hindi kayo pumunta sa DSWD? Doon, matutulungan nila kayo. Talaga po? Oo. Kaya lang, baka kunin kayo sa nanay mo, pati mga kapatid mo. Ay, ayoko po iwan yung nanay ko. Maraming salamat na lang po talaga. Sige po. Okay ka lang? Pasensya ka lang? Pasensya na ako ng kasalanan ko. Kasalanan ko. Ma, hindi niyo po kasalanan. Hindi niyo po kasalanan. Anak, hindi mo na dapat ako sinama dito. Eh, wala po magbabantay sa inyo sa bahay eh. Tapos po si Aljun, pumasok na din. Mas mabuti pa po dito. Mababantayan ko pa po kayo. Eh, hindi ko naman kailangan na magbabantay. Mas mag-iingat na ako. Hindi na tayo masusunugan. Ma, hindi naman po ganun. Gusto ko lang po na mabantayan kayo. Melay, di ba nangangalakal ka? Ito, basura. Oo nga, mas marami pa dun sa classroom. Baka gusto mong bitbitin namin sa'yo. Kalkalin mo na lang kaya dun. Sige na, huwag ka na mahiya, no? Bago, Melay, tutulungan ka pa namin kung gusto mo. Magsitigil nga kayo. Oh, ano ngayon kung nangangalakal kami? Wala naman kaming inaagrabyado. Wala namang masama sa ginagawa ni Melay dahil para sa pamilya namin yun. Eh baka nga maingit pa sa akin yung mga magulang nyo eh. Dahil napakabait ng anak ko. May mga kaya nga kayo sa buhay. Pero ganyan naman mga ugali nyo. Ma, tama na po. Hayaan na po na po. Anak, pahinga muna tayo. Bakit po, Nay? Masakit po ba tuhod niyo? Hindi naman. Pero halika, upo muna tayo. Sige po. Patingin po. Saan po ba masakit? Dito po. Akong bahala sa'yo. Gusto mo ma, ikaw naman ang masahihin ko? Naku anak, hindi na. Hanggang kaya ni Mama, mamasahihin kita kapag napapagod ka. Eh, paano kung kayo po ang napagod? Hindi ako mapapagod para sa'yo, anak.
lahat gagawin ko at aalagaan kita sa makakaya ko. Thank you, Mama. Alam mo ba, anak, na ginagawa ko sa yan noon? Talaga po? Kaya siguro malakas yung mga tuhod mo at nakakaya mo akong pasanin. Sinabi ko sa'yo noon, bibigyan kita ng magandang buhay. Pero ngayon, ikaw pa yung nahihirapan, anak. Ma, hindi po yung totoo. Ano ka ba? Okay lang po ako. Patawarin mo ako. Sorry, anak. Alam mo ba na halos kasing edad mo lang ako nung nabuntis ako. Wala pa akong buwang nun. Pero wala akong ibang ninais kundi maging isang mabuting ina. Iniwan man ako ng mga lalaki minahal ko noon. At pareho nila kayong tinalikuran. Pero siniguro ko sa sarili ko na hindi kayo mahihirapan. At hindi kayo masasaktan. Kahit buhay ko kayong kapalit, anak. Walang ina na gustong nahihirapan yung anak niya. Kaya niyang pasanin lahat ng sakit. Kaya niyang pasanin lahat ng pagsubok. Pero, anak, hindi ito yung pinangarap kong buhay para sa'yo. Hindi ko pinangarap na napasanin mo ko, anak. Ma, hindi ko kayo pabigat sa akin. Naalala ko pa po nung bata ako. Inaalagaan niyo po ako. Marami kayong tiniis para sa amin ng mga kapatid ko. Palagi niyo pong tatandaan. Kahit ano man nangyari. Hindi ko po kayo iiwan. Kahit ano man yun yung bukso mo naman sa atin. Mahal na mahal ko po kayo, ma. Mama, okay na po yan. Teka, ito. Ma, Bakit po? Wala po kaming ginagawang masama. ay, naku, Naghahanap buhay lang po kami. wala ho, pasensya na ho. Huwag ho kayo mag-alala, hindi ko ho kayo ipapahamak. Sa totoo nga lang ho, na-inspire nga po ko sa inyong mag-ina. Lalo na ho dyan sa anak nyo. Talagang mahal na mahal niya ho kayo para akayin niya pa kayo ng ganyan.
Kapit lang, Iha. Pagpapalain din kayo pagkatapos ng lahat ng paghihirap niyong mag-ina. Salamat po. Paano? Pasensya na, ha? Salamat. Ate, pasalubong pag-uwi niyo, ah. Oo naman, no. Ikaw pa. Sige, mag-behave ka mamaya, ah. Annilyn! Melay! May naghanap sa inyo! Sino po? Taga DSWD daw. Bakit daw? Eh, ang alam ko sa ganyan, ihiwala yung mga anak mo sa'yo. Kasi hindi mo sila kayang tustusan. Ha, ate, maghihiwa-hiwalay tayo. Kayo po ba si Hanilyn at Melanie Ledesma? Kami nga po. Huwag niyo po kami ipag-iwalay. Okay lang po talaga sa akin. Okay na sa akin. Tulungan ko yung mama ko. Please, huwag niyo po kami ipag-iwalay. Hindi namin kayo paghihiwalayin. Andito kami para matulungan kayo at para hindi ka na rin mahirapan sa pagkarga-karga ng nanay mo. Eto mo, at para na rin mapacheck up namin sa doktor ang mama mo para malaman kung ano ang kanyang sakit. Oh, sige, try nyo. Mapakailanman hindi magbabago. Ang sinisigaw nitong aking puso, mapakailanman. Sino yung kumuha ng litrato? Nagpapasalamat nga po ako sa tumulong mo sa amin kahit di po namin ganong kilala. Nagpunta po kay Mayor, pinakita po yung mga picture. Oo. Hanggang sa natulungan po kami ni Mayor. Ay mabuti naman pala. Melanie Ledesma! Congratulations. Saglit lang po, Mama. Bumalik yung kapatid mo. Bakit bumalik yung ate mo? Ano ba? Bakit ka bumalik? Kunin mo na yung medalya mo noon. Ma, kinaya ko pong pasanin lahat para sa inyo. Dahil sa'yo. Dahil ikaw po yung inspirasyon ko. Kaya, Ma, sabay na po tayo kumuha ng medal. Maski na mag-wheelchair na lang ako, anak. Ma, hindi na po. Okay lang po. Hindi, kaya ko. Hindi, Ma. Kaya ko. Kita. Sigurado ka ba? Opo. Ano ang masasabi mo sa napakabait nitong anak mo eh? Papasalamat nga po ako sa kanya. Kahit po napapagalita ko na siya. Oo. Nariyan pa po rin siya para tumulong sa akin. Anong maisasagot mo sa mama mo? Bakit mo ginagawa? Melay, sige na. Oo.
Siguro dapat, Hanilin, magbigyan mo ng inspirasyon ng anak mo. Na kahit na naghihirap sila ngayon o kayo naghihirap ngayon, parating may pag-asa. Di ba? Opo. Ha, Melay? Parating may pag-asa. Iyan naman ang gusto ng ang gusto na magpakailanman para sa'yo, Hanilin, at sa mga anak nyo, magpursige kayo. Ha? At alam mo, ang GMA Kapuso Foundation ang bahala magpadala sa'yo sa doktor. Ha? Gusto mo ba yun? Opo. Oo, tignan natin kung ano magagawa natin. Opo. Para ikaw ay mapatingnan na talagang ma-check up ka talaga lahat para pagsikapan natin makapaglakad ka ulit. Okay? Ha? Uli ka nga, ako naman ang iyong i-embrace. Hug mo naman ako. Mother din ako eh. Di ba? Ang ganda-ganda naman ng anak mo, sa totoo lang. Napakaganda. Parati kang mabait, ha? Nakakadurog ng puso't damdamin ng pinagdaanan, hindi lang ni Nanay Hanilin, kundi pati na ang menor de edad pa lamang na si Melay. Pero nang dahil sa pagmamahal ng isang ina sa kanyang mga anak at sa pagmamalasakit ng isang anak sa kanyang magulang, nakayanan nilang mabuhay ng malinis at mapayapa. Nangangahulugan lamang na tayo rin bilang mga miyembro ng isang pamilya, kakayanin natin ang anumang pagsubok na dumarating. Basta tayo'y nagtutulungan at sinisiguro natin ang kaligtasan ng bawat isa. Higit sa lahat, aking uulitin ang isang katagang nabanggit ko na noon. Ang mga anak, maaaring marami. Pero ang ating ina, nag-iisa lamang siya sa ating buhay. Ngayon, bukas, at magpakailanman.